at anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, niluluwalhati at sinasamba. Minsan pa kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba. Inaamin namin na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin po ninyo ang aming puso, ang aming isipan, at hugasan kami ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Nananalig kami na sa pamamagitan ng banal mong dugo, ganap mo kaming nilinis at pinatawad. Sa hapong ito, pagpalain ang kabuuhan ng pagtitipong ito. Sundan po ninyo ng tanda, himala at kababalaghan ang pagpapahayag ng inyong mga salita. Pagalingin po ninyo ang mga may sakit, palakasin ang mga nanghihina, at pagpalain ang bawat isa na tumugon sa inyong panawagan. Ngayong hapong ito, patuloy mong liwanagan ang aming puso, ang aming isipan ng iyo pong magandang balita. Loobin po ninyo, Panginoon, pagkalooban kami ng karunungan at kaalaman upang maunawaan namin ang hiwaga ng inyong mga salita. In the name of Jesus, the Christ, we use the authority that you've given us. We bind right now all demonic forces, all principalities in the air, spirit of doubt, spirit of rejection, spirit of fear, spirit of unbelief, spirit of sickness. You rebellious spirit, in the name of Jesus, we bind you. We command you right now, depart in each and every one of us. You have no power in the name of Jesus. We are cleansed by the blood of the Lamb. Right now, Father, we release the spirit of truth, the spirit of understanding, the spirit of unity, the spirit of love, the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of miracle, the spirit of healing. And right now, Father, cover this place with the precious blood of your Son, Jesus Christ. Father God, we give you back all the praises and glory in the name of Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.
pag-asa, naririto sa tuwina, nakahanda tulungan niya. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap ng aking Praise the Lord. Now, if you have a Bible, just open your Bible in Psalm 51, verses 7 up to 13. Psalm 51, 7 to 13. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which you have broken may rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with your free spirit. Then will I teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay pupuspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay, pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang pagkain ng atin pong Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise God, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Okay, harapin mo muna ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, Happy Valentine's. Happy Valentine's. Advance, no? Okay. So, color of the day, red. Ang color red
ay nagre-represent po yan sa heart, sa puso ng isang tao. So tamang-tama po. Okay? Hindi lang Chinese New Year yung atin pong sineselebrate ngayon, kundi yung atin pong sineselebrate ngayon maging ang mga araw ng mga puso. Amen. At ito po'y akma sa atin pong topic ngayon kasi ito yung prayer ni David. Alam naman natin si David, siya po ay nahulog sa pagkakasala. At ito yung kung saan ito po yung nagbigay sa kanya na siya po'y pinanghinaan at siya po ay na-realize niya yung kanyang pagkukulang at pagkakamali at bumalik siya sa Diyos at humingi siya ng kapatawaran. At sabi niya, "Create in me, O God, a clean heart and renew a right spirit within me." Ngayong hapong ito rin po yung ating ipag-pray kay Lord. Nabigyan niya tayo ng bagong puso. Amen po? Itaas nga po natin ang ating kamay and let's sing, "Create in me, O Lord, and renew a right spirit within me." Hallelujah. Awitin po natin without an instrument. Cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. The joy of my salvation. And renew together with the instrument. Cast me not away. Cast me not away from thy presence, O Lord. Hallelujah. Take not thy Holy Spirit from me. Hallelujah. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit. For the last time, cast me not away, cast me not away from thy
malakas na palakpak ang Panginoon. Glory, glory to God. Now, bago po kayo magsiupo, ay inyo muna pong harapin yung inyo pong katabi. Sabihin mo sa kanya, ako ay masaya Ako'y masaya. Ay, masaya. dahil muli kitang nakita. Ay, muli kita na. Totoo po? Praise God. Palakpakan nga natin ng malakas ang Panginoon. Okay. So ito yung dapat na maging attitude natin na kapag nakikita natin yung ating mga kapatiran, nagiging masaya tayo. Amen. Amen po? Kasi kapag masaya tayo, nakakapagbigay tayo ng inspirasyon, no? Nakakapagbigay tayo ng kalakasan sa isa't isa. Okay, so pwede na po kayong makakaupo. Glory, glory to Christ Jesus. Now, ngayong hapon, kagalakan po ng aking puso na ihatid sa inyo ang mensahe ng ating Panginoong Jesus. At ang atin pong pag-aaralan, ito po ay personal na katanungan natin sa atin pong mga sarili. Sapagkat ang topic po natin ngayong hapon, is my heart right with God? Is my heart right with God? Ang akin bang puso ay tama sa harapan ng Diyos? Okay? Ito pong topic natin ngayon, ito po ay personal na katanungan. Ito ay tanong para sa atin pong mga sarili kung saan tayo po mismo yung pupwedeng sumagot. Okay? Tama po ba ang ating mga puso sa harap ng ating Panginoon? Now, Simon sinned by trying to buy the gift of God. Okay, familiar po kayo sa Book of Acts? Doon po sa Book of Acts, sa chapter 8, ay meron pong isang tao doon na ang pangalan ay Simon. Okay? At alam niyo po, si Simon, siya po ay salamangkero, magician. Magaling siyang magsalamangka at talaga namang napapahanga niya yung mga tao. Bilib na bilib sa kanya yung mga tao. At halos siya po ay kinikilala, bantog yung kanyang pangalan. Sikat siya kasi gumagawa siya ng salamangka. Kaya lang, nung mapakinggan po niya yung gospel ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pangangaral ng mga lingkod ng Diyos, ito pong si Simon, siya po ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. At siya po ay nagpabautismo rin. Okay? Nung makita po ni Simon, yung salamangkero, na si Juan at si Pedro, sila po'y nagpapatong ng mga kamay, pinapatungan nila ng kanilang kamay ang mga tao, at yung mga tao ay napupuspos ng banal na espiritu. Yung iba, talaga namang tumanggap ng mga himala, tumanggap ng kagalingan, no? Ito pong si Simon na salamangkero, nagkaroon po siya ng inggit. Sabihin nga natin, inggit. Okay? Kaya po, sabi po niya doon sa Book of Acts chapter 8, verse 20, ganito yung kanyang sinabi. But Peter said to him, your money perish with you because you have thought that the gift of God may be purchased with money. Ito pong si Simon na salamangkero sa kanyang inggit, gusto po niyang bayaran. Gusto niyang suhulan yung mga alagad. Gusto niyang bilhin yung kaloob ng banal na espiritu. Kaya anong sabi sa kanya ni Pedro? But Peter said to him, your money perish with you because you have thought that the gift of God may be purchased with money. Ito po yung sinabi
Pedro sa kanya. Hindi maaaring bilhin ang kaloob. At sabi ni Pedro, ang pera mo at ang ikaw ay mapapahamak. No? Sabi po sa Acts 8:21, no? Okay? But why did Simon do this? Bakit kaya ginawa ito ni Simon, mga kapatid? His heart was not right with God. Ang kanyang puso ay hindi tama sa harap ng Diyos. Acts 8:21, sabi po dito, you have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Ang puso po ni Simon na salamangkero, mga kapatid, ay hindi tama. Hindi wasto sa harap ng ating Diyos. Now, every sin begins in the heart. Ang bawat kasalanan na nagagawa ng tao, ito po ay nanggagaling sa ating mga puso. Sabihin nga natin, puso. Ulitin natin, puso. No? Hindi naman yung kinakain natin yung nagpaparumi sa tao eh. Hindi. Ang nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa kanya. Kasi yung lumalabas sa kanya, ito yung nanggagaling sa kanyang puso. Okay, sabi sa Mark 7:20-23, and he said that which comes out of the man that defiles the man. Yung nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa tao. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts. Adultery, pangangalunya, fornication, pakikiapid, murders, pagpatay, thefts, pagnanakaw, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within. Nanggagaling sa ating puso. Hello? At sabi nito, undefiled the man. At ito, yung nagpaparumi sa tao. Amen po? Hallelujah. Sabihin nga natin, praise God. Now, heart problems lead to a sin problems. Kaya nga kapag may problema ka sa puso, mga kapatid, ito yung magtuturo sa'yo para gumawa ka ng pagkakasala. Now, why Jesus repeatedly taught our hearts must be right with God? Okay? Bakit po paulit-ulit na itinuturo ng ating Panginoon na ang ating puso ay dapat tama sa harap ng Diyos? Bakit po? In Matthew 6:21, ganito po yung sinasabi, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan naroroon yung iyong kayamanan, nandoon din ang iyong puso. Hello? Sabihin nga natin, praise the Lord. Matthew 12:35, ganito yung sinasabi, a good man out of the good treasure of the heart brings forth good things. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. No? Ang mabuting tao, mga minamahal kong kapatid, okay, mula sa kanyang mabuting kayamanan, okay, sa kanyang puso, nagmumula ang mabuting mga bagay. No? Kaya kapag maganda yung treasure mo sa puso mo, kapag si Jesus yung nasa puso mo, okay, nakikita ito sa kilos at pag-uugali mo. Amen po? Okay? Bakit? Kasi habang tumatagal ka sa paglilingkod sa Panginoon, nagiging kamukha mo si Kristo. Nagiging kaugali mo si Kristo. Amen po. Sabihin nga natin, glory to God. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon.
Sa gospel po, 250 times na binanggit yung salitang heart, puso. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, talagang hindi natin baliwalain, no? Sapagkat ito po ay importante. Ito po ay mahalaga. Now, the question is, what is a right heart in God's? Ano ang tamang puso sa paningin ng Diyos? Okay? When is my heart right in God's sight? Kailan po ba nagiging tama ang ating puso sa harap ng Diyos? First, my brothers and sisters, when my heart completely loves God and my neighbors. Sabihin mo nga sa iyong katabi, love God and my neighbors. Okay, nagiging tama pala ang ating mga puso sa harap ng Diyos kapag ang ating puso ay umiibig sa Diyos at umiibig sa ating kapwa. Sabihin niya natin, I love you, Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Okay, patpakan natin ng malakas ang Panginoon. Okay, the question is, paano natin ipapakita, paano natin patutunayan yung atin pong pag-ibig sa Diyos, mga kapatid? Love God, keep His commands. Talagang mahal mo ang Diyos, gagawin mo at susundin mo kung ano yung kanyang mga iniuutos. Sabihin natin, praise God. Praise the Lord. John 14, verse 15, ganito po yung sinasabi. If you love me, keep my commandments. Diba? Sino rito yung mga magulang? Taas nga ang kamay ng mga magulang. Ayan, sumigaw. Ayan, praise God. Okay. So, congrats, no, mga magulang. Kasi ang mga magulang ay talagang bayani yan, no? Hallelujah. Okay. Sa mga magulang na naririto, paano nyo malalaman na yung anak nyo ay mapagmahal sa inyo? Malalaman mo kung yung anak mo ay mapagmahal sa iyo kung yung anak mo ay sumusunod sa lahat ng mga payo mo at ipinag-uutos mo. Hello? Di ba? May mga ganong anak. Talaga namang ginagalang nila yung kanilang mga magulang, talagang sinusunod nila yung advice, yung payo ng kanilang magulang, sinusunod nila kung ano yung iniuutos ng kanilang magulang. Dahil sinabi ng magulang, anak, mag-aral kang mabuti, ha? Talaga namang pinaguhusayan niya yung kanyang pag-aaral. Amen po. Disiplinado siya sa kanyang sarili. Hindi siya puyat ng puyat. Amen. Talagang nag-aaral siya ng husto. Bakit? Kasi sinusunod niya yung advice, yung turo, yung utos ng kanyang magulang. Sinabi ng kanyang magulang, anak, huwag ka munang mag-boyfriend-boyfriend, huwag ka munang mag-girlfriend-girlfriend. Hello? Dahil ang anak na ito mapagmahal sa magulang, sinusunod niya kung ano iniuutos ng kanyang magulang. Amen po? Kasi alam niya na yung utos ng kanyang magulang, ito ay makabubuti sa kanya. Dahil tatanggap siya ng manliligaw, pupwede madistract yung kanyang pag-aaral. Hello? Di ba? Merong mga ganyan. Dahil inuna yung kanyang pag-boyfriend-boyfriend, no, maaga pa lang, mga kapatid, ay meron ng kasintahan, ayan, second year high school pa lang, buntis na. Hello?
Di ba? Pero yung anak na mapagmahal sa magulang, talagang iniingatan niya. Sinusunod niya kung ano yung advice, kung ano yung utos ng kanyang mga magulang. Kaya mapapansin po ninyo, yung isang bata na mapagmahal sa magulang, ito ay talagang pinagpapala ng Diyos. Hallelujah! Talagang binibless siya ng Panginoon. Amen. The same, my dear brothers and sisters. Tayo bilang mga anak ng Diyos, malalaman mo na ikaw ay umiibig sa Diyos at nagmamahal sa Diyos kung sinusunod mo ang mga utos at ang mga salita ni Yahweh El Shaddai. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, mahal mo ba talaga ang Diyos? Ano ang kanyang tugon? No? Okay, siguro mas maganda, itanong natin sa sarili natin. Do we love God? Kung talagang mahal mo ang Diyos, ipakita mo, patunayan mo, gawin mo kung ano yung sinasabi ng kanyang mga salita. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Okay, another. When is my heart right in God's sight? Kailan nagiging tama ang ating puso sa harap ng Diyos? Second, okay? Una, love God. Pangalawa, love or neighbor. Amen po? Ibigin mo ang iyong kapwa. Okay, sabihin mo nga sa iyong katabi, mahal mo ba ang iyong kapwa? Ano ang kanyang tugon? Okay, palakpakan natin ng malakas ang Now, kung talagang mahal mo ang iyong kapwa, ipakita mo. Prove it. Patunayan mo. Sabi nga sa Luke 10:29, nito po yung sinasabi, but he, willing to justify himself, said to Jesus, and who is my neighbor? Diba? Yung eskriba na lumapit sa Panginoon, sinabi niya, sino ba ang aking kapwa, Panginoon? Diba? Kaya ang Panginoon, nagbigay siya ng kwento, nagbigay siya ng parabola. Okay? Ano yung binigay niyang parabola, mga kapatid? Yung mayroong taong binugbog at halos patay na iwan. Okay? Iniwanan lang doon sa may tabi ng daan. Tapos meron po una na dumaan. Isang Levita. Okay? Pero hindi po pinansin. Pinaliwala. Ganon din yung isang saserdote, hindi rin pinansin, binaliwala. Pero nung dumating ang isang Samaritano, mga kapatid, ito po yung pumansin. Okay? Ito po ay kanyang inalagaan. Okay? At ito po ay kanyang ginamot. Oh? Okay, kaya sabi ng Panginoon, sino ang nagpakita ng pakikipagkapwa? Kaya sabi po ng isang eskriba, ang sabi niya ay ang Samaritano po. Okay, yung nagpakita ng pagtulong. Kapatid, okay, ito yung pag-ibig sa kapwa. Pag nakita mo na nangangailangan yung iyong kapwa, huwag mo siyang pahindian. Tulungan mo siya. Amen po? Sabihin nga natin, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang hina naman ng iyong palakpak. Sumigaw. Okay.
Another, when is my heart right in God's sight? Okay? Pangalawa, when my heart is like the heart of Jesus. When my heart is like the heart of Jesus. Ang ating puso ay nagiging tama sa harap ng ating Diyos kapag ang puso natin, mga kapatid, ay katulad ng puso ni Jesus. Hallelujah! Palakpakan nga natin ng malakas ang Panginoon. Now, dapat po nating maunawaan, ano ba ang puso ni Jesus? Upang atin po siyang magaya, mga kapatid. Okay? Ang puso ni Jesus, He is humble and lowly King. Siya po ay mapagpakumbaba. Amen po? Okay, tingnan po ninyo mga kapatid. Actually, si Jesus, Diyos siya. Pero, yung kanyang pagiging Diyos, hinubad niya yun, mga kapatid. At siya ay nagkatawang tao at namuhay sa piling natin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, grabe ang kababaang loob na ipinakita ni Jesus. Now, tayo rin, mga kapatid, nais ng Panginoon, gayahin natin siya. Siya po ay mapagpakumbaba. Matthew 21 verse 5. Tingnan po natin. Tell you the daughter of Zion, behold, your king comes to you, meek and sitting on an ass, and a colt, the foal of an ass. No? Grabe, tingnan nyo nung dumating si Jesus, mga kapatid, pinanganak lang siya sa sabsaban. Di ba? Buti nga kayo, siguro sa kilalang hospital kayo pinanganak. Di ba? Buti nga kayo, merong nagpaanak sa inyo, may kumadrona. Pero si Jesus, grabe, pinanganak siya sa isang sabsaban. Di ba? Okay? Kung tutuusin, okay, bilang siya ay makapangyarihan, pupwede siyang pumili kung si sino yung pupwede niyang maging parents. Pero hindi, mga kapatid. Pinili niya ay mahirap. Karpentero lang si Jose. Amen po? Dito ipinapakita yung kanyang kababaang loob. Kaya tayo bilang tagasunod ni Kristo, hindi tayo dapat magmalaki. Hindi tayo dapat nagyayabang. Bakit? Sapagkat ang naitataas at napaparangalan sa buhay natin ay walang iba, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody shout, praise the Lord. Okay, ano pa po ang makikita nating katangian ni Jesus na po pwede nating gayahin? Si Jesus, mga kapatid, galit siya sa kasalanan. Sabihin nga natin, galit sa kasalanan. Pero, minamahal niya ang mga makasalanan. Amen po? Magkaiba yon. Okay? Galit siya sa kasalanan, pero minamahal niya ang mga taong mga makasalanan. Kaya mapapansin po ninyo, nung siya po ay nagkatawang tao, di ba? Mga kasama niya ay talagang mga makasalanan. Ando doon yung mga prostitute, di ba? Yung mga tax collector, okay? Yung mga taong talaga namang masasabi natin na mga makasalanan. Okay? Mga kapatid, nais din ng Panginoon, tayo bilang mga anak niya, okay, mahalin natin yung mga taong nagkasala. Amen po? Kung talagang gusto mo na ang puso mo ay maging tama sa harap ng Panginoon, okay, huwag mong hayaan na yung kapatid mo ay tuluyang malugmok sa kasalanan. Amen po? Gumawa ka ng paraan upang yung kapatid mo ay muli siyang maibalik
sa paglilingkod at pagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi ang hina ng palakpak mo. Hallelujah. Okay, ano pa po ang katangian ng Panginoong Jesus? Tender and kind. Okay? Siya po ay magiliw, siya'y mabait at napakabuti. Okay? Not aggressive and harsh. Okay? So makikita po natin, mga kapatid, na talagang ang Panginoon, approachable siya. Di ba? Nakikisalo siya sa mga makasalanan. Amen po? Okay, bakit? Kasi gusto nga niyang abutin yung mga taong mga makasalanan. Now, all the elements of heart, we are commanded to put on. Yung mga mabubuti at mga magagandang katangian ng puso ay dapat taglayin ng bawat isa sa atin. Ano po yun? Sa Colossians 3:12-16. Basahin po natin. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. Diba? And above all these things, put on charity, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you are called in one body. And be you thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. So dito binanggit po yung iba't ibang mga magagandang katangian na dapat taglayin ng isang tao. Sabihin mo sa iyong katabi, ang katangian ni Kristo ay dapat taglayin mo. Okay, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Now, ang tanong po sa atin, is my heart right with my neighbors? Ang atin po bang puso ay tama sa harapan ng atin pong kapwa? Okay? Paano po tayo nakikitungo sa ating kapwa-tao, mga kapatid? Pinahahalagahan po ba natin ang ating kapwa? Hello, sabihin mo nga sa iyong katabi, pinahahalagahan mo ba ang iyong kapwa? Diba? Okay? Pag nakita mo yung iyong kapwa ay nagugutom, pinakakain mo ba siya? Pag nakita mo ang iyong kapwa nasa kulungan, dinadalaw mo ba siya? Hello? Pag nakita mo ang iyong kapwa walang maisuot, binibigyan mo ba siya ng damit para siya ay mayroong maisuot? Dahil kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo sa ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Now, love must be live shown toward others. No, dapat, mga kapatid, ito po ay nakikita sa bawat isa sa atin. Now, paano tayo nakikitungo sa ating pamilya? Okay? Merong mga tao na mas magaling sa iba pero sa pamilya sadista.
Hello? Pagdating sa barkada, magaling. Pero pagdating sa pamilya, malupit. Hello? Diba? Bakit po? Kasi yung asawa sinasaktan. Yung asawa sinisigawan. No? Yung asawa binubugbog. Pero yung ibang tao, yung barkada, yung kaibigan, inaasikaso. Hello? Mga kapatid, ganito ba tayo magtrato? Ganito ba ang ating ipinapakita sa ating pamilya? Dapat pa nga, dahil kapamilya mo siya, mas lalo mo dapat na ipakita sa Kanya yung concern mo at yung pagmamahal mo sa Kanya. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Sabihin natin, praise the Lord. Glory to Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, something good is going to happen in your life. No? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. So, ipakita natin yung ating respeto, yung ating paggalang, yung ating pagpapasakop, no? Sa atin pong mga mahal sa buhay. Husband toward wife, no? Parents and children, no? Lalong-lalo na sa mga magulang, sa anak, okay? Ikaw bilang anak, ginagalang mo ba ang iyong magulang? No? Maraming mga kabataan ngayon, mga kapatid, no? Minumura ang magulang. Maraming mga kabataan ngayon, sinasaktan ang magulang. Hello? Okay? Bilang Kristiyano, hindi dapat ganito ang ating ipinapakita sa ating pamilya. We must respect our parents. Dapat kang magpasakop sa iyong magulang. Dapat sundin mo ang iyong mga magulang. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sabihin mo sa iyong katabi, ang hina ng palakpak mo. Sumigaw! Hallelujah! Glory, glory to Christ Jesus. Now eto, mga kapatid, is my heart right with my brethren? Okay? Ang puso po ba natin ay tama sa atin pong mga kapatiran? Hello? Pag sinabi pong kapatiran, okay, yung kasamahan natin dito sa gawain. Okay? Tama po ba yung ating puso? Kumusta yung ating pakikitungo sa atin pong mga kapatiran? Kapag meron po ba tayong kapatid na nahulog sa pagkakasala, ano yung ginagawa natin para sila ay muling maibalik sa gawain ng Panginoon? Hello? Tinutulungan po ba natin sila, mga kapatid, na sila ay muli po nilang maalala yung kanilang dating kalalagayan sa harapan ng Diyos? O ang ginagawa po natin, imbes na sila ay i-encourage, sila ay ating i-discourage. Hello? Beloved in Christ Jesus, ipakita natin yung ating maganda at mabuting pakikitungo sa ating mga kapatiran. Amen po? Ano yung ginagawa natin kapag yung ating mga kapatiran hindi na natin nakikita na dumadalo sa gawain? Pinababayaan lang ba natin sila? Hallelujah. Kapatid, bilang mga magkakapatid sa gawain ng Panginoon, meron ka dapat na ginagawa. Amen. Okay? Naalala mo ba siyang i-text? Naalala mo ba siya na siya ay dalawin, na siya ay puntahan? At muli siyang paalalahanan at sabihin sa kanya, kapatid, muli kang dumalo sa gawain.
Namimiss ka na ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Ito yung nais sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi we are brothers keeper. Tayo po ay mga magkakapatid na dapat iniingatan natin at inaalagaan ang isa't isa. Dahil ang bawat isa sa atin ay tinubos sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayaw ng Panginoon na merong isa na mawala sa kanyang gawain. Oh, glory to God. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpatuloy ka sa paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Tandaan natin mga kapatid, hindi ka sa tao nangako. Hindi ka sa preacher nangako. Hindi ka kay Brother Mark nangako. Nangako ka sa Diyos na pinaglilingkuran mo kay Yahweh El Shaddai. Diba sabi mo noon, Lord, maglilingkod ako sa iyo kahit anong mangyari. Bakit ngayon na meron lang mga pag-uusig, na meron lang mga pagsubok, ay bigla kang madidiscourage at bigla kang hihinto at bigla kang titigil at panghihinaan sa paglilingkod? Kapatid, hindi ka sa tao ng ako. Naririto tayo hindi dahil sa tao, naririto tayo dahil kay Kristo. He is the reason why we are here. Hallelujah! Siya yung dahilan. Siya. Mga kapatid, gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng concern sa isa't isa. Malasakit sa isa't isa. Ito yung gawain ng mga naunang mga alagad ni Kristo. Ando doon yung kanilang malasakitan sa isa't isa. Yung pagmamahal sa kapwa, yung pagmamahal sa Diyos. My dear brothers and sisters, ito po yung tanong sa bawat isa sa atin. Is my heart right with Jesus? Ang puso po ba natin ay tama sa harap ng ating Panginoon? Each of us must judge ourselves in this, not our neighbor. Ikaw ang makakapagsabi sa sarili mo kung ang puso mo ay tama ba sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! The remedy is repentance. Katulad po ni Simon na sa lamangkero. Dahil sinabihan siya na siya ay mapapahamak kasama ng kanyang pera. Pero alam niyo po, ang kagandahan kay Simon na sa lamangkero, nagsisi siya. At sinabi niya na siya ay ipanalangin upang wag mangyari yung mga ipinahayag sa kanya ng mga lingkod ng Diyos. Remedy is repentance. Sa oras na ito, mga kapatid, hilingin natin ngayon sa Panginoon na baguhin ang ating puso. Baguhin ang ating kalooban. Hingin natin sa Kanya ang biyaya ng pagbabagong buhay. Tumayo po ang lahat. Hallelujah. If all we can see our heart faults in others, then our heart is not right with God. Kung ang makikita mo ay ang pagkakamali ng iba, kung ang nakikita mo ay ang pagkukulang ng iba, ang ibig sabihin yan, ang puso mo ay hindi tama sa harap ng Panginoon. We must search ourselves. Suriin natin ang ating sarili. Do good, O Lord, to those who are good, and to those who are upright in their hearts. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God, A pure heart.
heart. A pure heart. Hallelujah. That's what I long for. Panginoon, ito yung aming inaasam-asam na magkaroon kami ng busilak na puso. Isang malinis na puso. Hallelujah. Oh God. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you roll and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Sing it. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you roll and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Yes. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you roll and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises. Now, sa oras na ito, awitin po natin ulit, make it a prayer. Gawin nating panalangin ito, mga kapatid. Habang inaawit natin, namnamin natin, a pure heart. That's what I long for. A pure heart, that's what I long for. Make it a prayer. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you roll and reign. A heart
heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to, for the last time, a heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you roll and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Now, just play the instrument. Just play the instrument. Hallelujah. Kapatid, habang nakataas ang iyong kamay, just talk to God right now. Kausapin mo siya ngayon. Heart to heart. Kausapin mo siya personally. If you have a problem in your heart, you can ask God to heal your heart right now. Marahil maraming sugat ang iyong puso. Pagod na ang iyong puso. Hirap ka na. Pagal ka na. You can talk to Him right now. He is merciful God. He is so good God. Gusto niyang abutin ang puso mo ngayon. At gusto niyang ilagay ang mga magagandang katangian sa puso mo. Gusto niyang i-impart ang love, ang meekness, ang kindness, ang joy. Hallelujah. Talk to Him personally. Hilingin mo sa Kanya yung grasya, yung biyaya na dumating ngayon sa puso mo. O raba sakata karaba, yanda na boshikeriko, lesi kemediande reboshika. Hallelujah, hallelujah. Touch our heart, O Lord, right now. Yes, Lord. We admit that we are as sinners. Marami kaming mga pagkukulang, Panginoon. Marami kaming mga nagawang pagkakasala. Forgive us, Lord. Linisin mo ang puso namin. Alisin mo ang lahat ng kataasan ng loob, kayabangan. Alisin mo, Panginoon, ang inggit, puot, hinanakit, sama ng loob. Hallelujah. Ang pagiging judgmental, Panginoon, hawiin mo ito at hugasan mo, linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Oh God, maraming salamat po. At sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa masaganang kapatawaran. Lord, we thank you for your forgiveness, Lord. We thank you for your love. We thank you for your mercy. And right now, Lord, touch each and every one of us. At anumang sakit, anumang karamdaman ay inyong pagalingin sa pangalan ni Jesus. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga daladalahan ng aking mga kapatid, ang kanila pong mga prayer request, kasama ng kanilang mga daladalahan, panyo, langis, tubig. Gamitin itong instrumento. Sino man po ang makagamit ng mga bagay na ito, anuman po ang kanilang mga sakit at karamdaman ay inyo pong mapagaling. Lord, narito ang kanilang mga handog at kaloob. Alam niyo po ang mga isinulat nila sa papel. Ngayon pa man, Lord, inaangkin na namin. Tinugon mo na ang mga panalangin ito, Panginoon. Hallelujah. And Lord, i-bless ang kanilang trabaho. I-bless ang kanilang pamilya. I-bless, Panginoon, ang kanila pong personal na pananampalataya sa iyo. Magsilago kami, Panginoon,
sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. O Diyos, hinihiling namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.